Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na natin ang headline. Balitang Bayan. Opisyal na pagsisimula ng tag-init, idineklara na ng Pag-asa. Red at yellow alert muling ibinabala ng NGCP. Balitang Bayan. Petisyon ng Kamara para obligahing sagutin ni VP Duterte ang articles of impeachment, ibinasura ni Senate President Escudero. Balitang Bayan. ICC nanindigang may jurisdiction sa Pilipinas, hirit na interim release ni dating Pangulong Duterte tatalakayin muna ng korte. Balitang Bayan. Balita sa ibayong dagat, war plans ng Trump administration sa Yemen isiniwalat ng isang mamamahayag. Balitang Bayan. Sa sports, kasong korupsyon laban kay dating FIFA President Blatter at football star Platini ibinasura ng korte. Balitang Bayan. At sa showbiz, Vice Ganda ibebenta ang kanyang pre-loved items. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Isa pong mainit na tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa. Ngayon pong araw po na ito ng Miyerkules, ngayon po ay Baclaran Day, March 26, 2025. Para po sa Balitang Bayan, inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Siyempre, good afternoon din sa mga nanonood at nakikinig po ng DWIC 882 at Aliw Channel 23 sa oras na 5 sandali. Makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon. Siyempre, kasama po natin si Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Yung usaping kaginitan, no, mamaya nating dakuan. Punta muna tayo sa bagong update tungkol sa LPA na namataan kaninang madaling araw. As of 8 a.m., huli naman itong namataan sa layong 350 kilometers. Sa silangang bahagi pa rin ito ng Southern Mindanao. Pero sa ngayon hindi pa rin inaasahan na magiging ganap na bagyo ang LPA na ito. Kaya stay tuned para sa mga susunod na updates. At paalala lang na maaari itong magdulot ng mga pag-ulan sa eastern section ng Visayas at Mindanao. At ito na nga yung isa pang update. Kalalabas lang ng Pag-asa mga isang oras nang nakalipas. Opisyal na ngang na-terminate ang northeast monsoon o hanging amihan sa malaking bahagi ng bansa. Pero sa ilang bahagi ng bansa may possibility pa rin na makaranas ng mga medyo may kalamigang hangin. Pero asahan na ang mas mainit na panahon sa mas malaki pa rin talaga na bahagi ng bansa. Iilan na lang talaga ang makakaranas ng medyo malamig na hangin. At bihira ring may bihirang pagkakataon na magkakaroon ng mga thunderstorms kahit na wala na talaga si hanging amihan. At sa una at pangalawang linggo naman ng forecast period mula March 31 to April 3, mababa ang tsansa na merong mabuong bagyo sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Samantala sa Metro Manila, asahan ng magandang lagay ng panahon bukas hanggang Friday. Pero asahan na sa Sabado yung mga pag-ulan. 26 to 34 degrees Celsius ang magiging temperatura. At pakilabas sa mga payong at kapote, 3 araw po may possibility
possibility na makaranas ng mga pagulan sa Metro Cebu, pati na rin sa Metro Davao. Meron pang kasamang thunderstorms. Maglalaro naman sa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius ang magiging temperatura sa dalawang probinsya. Para naman sa ating kainitan, index check, March 26 today sa Dagupan, Pangasinan, umabot ng 47 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura. Sa San Ildefonso, Bulacan naman ay 43 degrees Celsius at 41 sa Butuan City, Agusan del Norte. Samantalang araw po ay lulubog mamaya 6:07 p.m. at asahan ang pagsikat nito bukas ng umaga at 5:58. At 47 days to go bago ang election, ang midterm elections. Paalala po ng DWIZ, iboto ang tama, itama ang boto. At yan po muna ang latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Speaking of tag-init na nga po at kakadeklara lamang po ng pag-asa, eto na ho ang as usual, lagi ho nating inaasahan din po na issue. Puspusa na ang paghahanda ng National Grid Corporation of the Philippines sa posibleng maging epekto sa power supply ng kapapasok pa lamang po na tag-init ngayong taon. Ayan na. Ito ang tiniyak ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza kasabay nga ng anunsyong mayroong 10,260 megawatts na available transmission capacity na malaking bahagi ay inilaan sa Luzon. Gayunman, aminado si Alabanza na pinaghahandaan nila mga posibilidad ng pagnipis muli ng supply sa mga susunod na buwan. Hindi anya imposibleng makaranas pa rin ng red at yellow alert status ngayong taon, lalo sa Luzon Grid, depende sa magiging power supply situation na kanila namang tinatalakay sa Department of Energy. Nito lamang unang linggo ng Marso, isinailalim sa yellow alert status ang Luzon Grid na unang beses ngayong taon. Balitang Bayan. Sa iba pang tampok na balita, ibinasura ni Senate President Francis G. Escudero ang panawagan ng Kamara na obligahing sagutin ni Vice President Sara Duterte ang verified impeachment complaint laban sa kanya habang nasa recess pa ang Kongreso. Pinasaringan din ng leader ng Senado ang mga mambabatas na tila hindi alam ang rules ng Kongreso. Malaki anya pagkakaiba sa kanilang trabaho kapag may sesyon at kapag nakareses ang dalawang kapulungan. Iginit naman ni Escudero na handa ang Senado na makipagdebate sa mga kongresista kung kukwestiyonin ito sa Korte Suprema. Si Congressman Nonoy Libana naman, magkasabay kami sa Kongreso pumasok noon. Hindi na para sa akin ituro sa kanya ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng sesyon at pagkakaroon ng recess. Dahil isa rin ako sa sumulat nung ako'y unang kongresista pa lamang ng rules ng Kamara. Tulad lamang yan ng Senado. Otorisado ang Kamara. Nagka-quadcom, tricom at kung ilang com nga sila na hearing sa House bagaman recess, ganun din kami. Kahit walang session. Walang kinalaman yun sa pwede at hindi namin pwedeng gawin kapag may session. To answer him directly and in advance. Kapag may session ang Senado, doon lamang pwedeng magpresenta sila ng articles of impeachment at doon lamang din pwedeng i-convene ang impeachment court sa pamamagitan ng pagsusumpa ng mga miyembro ng Senado. That can only be done. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Senate President Francis G. Escudero. Balitang Bayan. Nanindigan naman ang House Prosecution Panel na mayroong batayang legal ang kanilang inihaing motion upang pasagutin o obligahing pasagutin si Vice President Sara Duterte sa inihaing articles of impeachment ng Kamara laban sa kanya. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, miyembro ng prosekusyon, naninindigan sila sa prosekusyon na ang paglilitis sa Senado ay dapat agarang simulan. Aminado ang kongresista na maaring iba ang pananaw ng Senado kaugnay nito kaya ipinasa ni Senate President Francis G. Escudero sa Legal Department ng mataas na kapulungan ang usapin.
naiintindihan naman anya nila na na maaring mayroong ibang opinyon ang leader ng Senado kaya dumulog muna sa legal department nito. Gayunman, nilinaw ng mambabatas na nananatili silang kampante na ang pagsusumite nila ng motion ay alinsunod sa kanilang legal theory. Una nang naghain ang prosecution panel ng mababang kapulungan na pinamumunuan ni House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan ng motion sa Senado na magsisilbing impeachment court upang maglabas ito ng summons kay VP Duterte para pasagutin sa articles of impeachment na inihain noong Pebrero 5 pero yan po ay ibinasura na kani-kanina lamang ni Escudero. Balitang Bayan! Itinanggi naman ni Vice President Sara Duterte na nanawagan siyang mag-resign sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay VP Sara, pinayuhan niya lamang ang mga nananawagan na mag-resign si Pangulong Marcos na magbigay ng rason para magbitiw ito sa posisyon. Magbigay pala ng rason. Samantala, sinabi pa ng pangalawang Pangulo na masyado pang maaga para magdesisyon hinggil sa pagtakbo niya sa 2028 national elections. Iginit pa ni VP Sara na may nagpayo sa kanya na magpasya na hinggil dito sa huling quarter ng taong 2026. Balitang Bayan! Samantala, tatalakayin muna ng International Criminal Court ang hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release o pansamantalang paglaya sa detention center sa The Hague, Netherlands. Ayon kay ICC spokesman Dr. Fadi Al-Abdallah, may mga kondisyon munang kailangang matupad bago payagan ng ICC ang interim release ng isang akusado. Gayunman, patuloy na umaasa ang legal team ni Duterte na ipagkakaloob ng korte ang hirit na pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Nanindigan naman ang ICC na may jurisdiction sila sa Pilipinas kahit pa kumalas na ito sa Rome Statute. Balitang Bayan! Sa oras na 15 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, sa pagkakataon ito tanggap tayo ng ilang report. Palasyo, aminadong bahagyang naapektuhan si Pangulong Marcos ng mga naglipana at mga nakikita niyang fake news sa social media. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye ihahatid ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Inamin ng Malacanang na bahagyang naapektuhan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga fake news sa social media. Payag ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, may mga pagkakataon niya na nagbabasa ng SOCMED ang Pangulo at maling impormasyon ang ibang nakikita. Ito anyang dahilan kung bakit inatasan ng Pangulo ang Presidential Communications Office o PCO na labanan ng mga maling impormasyon at hindi lang din na para sa Pangulo kundi para sa bansa. Isa sa mga kinontra ng palasyo ay ang alegasyong edited ang larawan ng meeting ni First Lady Liza Arneta Marcos kasama ang Asian Cultural Council. Bagamat wala raw silang inakusahan na nagpapakalat ng fake news, nagsimula ang maging tampulan daw ng maling impormasyon ng Pangulo at ang unang pamilya simula ng naging hindi raw maganda ang relasyon ni na VP Sara at ng pamilya Marcos. Kamakailan ay lumagda sa isang kasunduan ng PCO at Cybercrime Investigation and Coordinating Center na magpapalakas naman ng kampanya kontra disinformation at online scams. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Ahas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Soberanya ng bansa hindi na kompromiso sa naganap na pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Wala naman sa Senado, Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Hindi na kompromiso ang soberanya ng bansa sa naganap na pag-aresto at pag-turnover o pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Itinayag ni Senate President Chis Escudero makarangigit na sa umiiral ng mga batas ang sinumang individual na akusado ng crimes against humanity ay maaaring ireklamo o kasuhan sa ICC. Paliwanag pa ni Escudero, Pilipino at hindi dayuhan ang nagsampa ng kaso sa ICC laban sa dating Pangulong
Pangulo. Wala naman anyang dayuhan na ng himasok at wala namang nakabinbing kaso dito sa bansa laban sa dating Pangulo, kaya hindi tamang sabihin na tinanggalan ng jurisdiksyon ang lokal na korte at ipinasa ito sa dayuhang korte. Sinabi pa ni Escudero na iba ang sitwasyon ni dating Congressman Arnulfo Teves dahil ito ay may nakabinbing kaso sa bansa kaya sinisikap siyang maiuwi para harapin niya ang kanyang kaso. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. May pa rin yan for feature of benefits ni dating Pangulong Duterte, hindi umano saklaw ng ICC ayon sa palasyo. Babalik si Patrol 13 Gilbert Verdes. Kinumpirma ng Malacanang na tuloy-tuloy pa ring makakuha si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang buwanang pensyon kahit nasa detention facility ito ng International Criminal Court at pahayag ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro kasama ang monthly pension sa tinatanggap na benepisyo ng mga naging Pangulo ng Pilipinas. Mulaan niya sa 40,000 noong 1967, itinaas ito sa 96,000 ang monthly pension na nakukuha ng mga nagiging Pangulo hanggat siya ay nabubuhay at ito ay tax-free. Samantala sakali namang mahatulang guilty ng ICC si dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity ay hindi pa rin basta-basta tatanggalin ang kanyang benepisyo dahil kailangan ng kautusan tungkol dito mula sa korte. Masyado pa niyang maaga para magsalita sa anumang forfeiture of benefits at hindi pa rin ito pinag-uusapan dahil sa ngayon ay walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Patrol 13 Gilbert Verdes para sa himpilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, mga taga-NBI pinaiiwas o pinayuhang umiwas sa pakikisawsaw sa political issue. Dali naman mula kay Patrol 24, June Samson. Marihing binalaan o pinaalalahanan ng National Bureau of Investigation ang kanilang mga opisyal at mga tauhan na hindi sila dapat magpapa-apekto o makihalubilo sa anumang tangkang panggugulo at panghihikayat na makisali sa mga political issues. Gayunman ay tiniyak naman ni NBI Director Jaime Santiago na nananatiling profesional ang kanilang hanay batay na rin sa kanilang mandato at sinumpaang tungkulin. Katunayan anya ay nakabatay lang sa resulta ng kanilang investigasyon ang ginagawang basehan sa paghahain nila ng mga kaso at hindi nila ito hinahaluan ng political na issue. Halimbawa anya, nung naghain sila ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pa dahil may basehan anya ang ginamit nilang ebidensya na mula mismo sa video ng Vice Presidente. Patunay din anya na hindi sila nagpapagamit sa politika o na may personal dahil hindi nila pinansin yung naunang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ilang mga senador dahil naniniwala o itinuturing ng NBI na nagbibiro lamang ang dating Pangulo. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. 2 araw bago ang opisyal na pag-arangkada ng campaign period sa local position San Rafael, Bulacan, posibleng irekomenda ng PNP na isama sa election areas of concern. Report naman mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Nasawi sa pananambang ang biktimang kinilalang si Jojo Abo na asawa ng isang election officer sa Maguindanao del Norte. Base sa report na nakarating sa Campo Crame, nangyari ang ambush sa Cotabato Sharif Aguac Road, Barangay Makir, Dato Odin Sensuat, Maguindanao del Norte, alas 8:20 kaninang umaga. Habang sugatan naman ang asawa nito na si Attorney Maceda Abo na nakatalagang election officer sa Dato Odin Sensuat, Maguindanao. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect at kung ano ang motibo sa naganap na insidente. Ongoing ngayon ang manhunt operation ng pulisya sa mga suspect. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang
bayan. Ay, sige, antabay ho tayo sa iba pang report mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Sa iba pa ring balita, 7 BI employees na sangkot umano sa human trafficking sinibak na sa puwesto. Isa pang report mula kay Patrol 24 June Samson. Itong tauhan ng Bureau of Immigration at tinanggal sa pwesto, makaraang nasangkot ang mga ito sa iligal na aktibidad. Sinabi ni Commissioner Joel Anthony Viado na bahagi ito ng pinalakas na internal cleansing ng ahensya bilang pagsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos para matigil ang korupsyon at palakasin pa ang border security ng bansa. Ilan sa mga tinanggal na tauhan ng immigration ay naka-assign sa Ninoy Aquino International Airport Terminals 1 at 3. Kasalukuyan naman silang isinasailalim sa investigasyon matapos maugnay sa iligal na pagpapaalis sa bansa ng mga biktima ng human trafficking sa Myanmar na napauwi naman sa Pilipinas. Sakaling mapatunayang may kasalanan ay sasampahan agad sila ng kaso sa Department of Justice. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pa ring balita, eto, kaugnay pa rin po sa Biyernes, magsisimula na po sila. 2 araw nga po bago ang pagsisimula ng campaign period sa local position para sa May 12 midterm elections. Tumitindi na ang congressional race sa ilang lugar, lalo sa Malabon, kung saan kumakandidato si dating Mayor Antolin Lenlen Oreta III sa kanyang pagharap sa mga mamamayag sa Know Your Candidate Forum sa Maynila. Sa isang inilatag ni Oreta ang kanyang mga plataforma at plano para sa mga Malabonian sa sandaling mahalal bilang kinatawan sa Kongreso ng lungsod. Bukod sa paglikha at pagpasa ng mga mahalagang batas, bukas din si Oreta na ipagpatuloy sa Kongreso o palawigin ang kanyang mga naging programa nung alkalde pa ng lungsod gaya ng pagbibigay ng scholarship sa mga estudyante, pabahay sa mga mahihirap, pagtulong sa mga senior citizen at persons with disabilities. Aminado ang dating punong bayan ng Malabon na isang malaking hamon ang implementasyon, kaya't kanya ring tiniyak ang pag-amyenda sa mga kasalukuyang batas na makatutulong hindi lamang sa mga Malabonian kundi sa lahat ng mamamayan. Alam naman natin, I think may problema sa budget. So ano ba na yung existing laws para sa ating PW? Is this implemented properly? Nangyayari ba yun? That should be looked into. Kasi baka madami ng mga laws and benefits na hindi naman nangyayari na nasa batas na. So kailangan talaga tingnan. When I was mayor, nakita ko yung mga PWD sa Malabon, nahihiya sila na maging PWD sila. Hindi ko nakikilala until lumalabas lang pag Christmas party. So we have to encourage them. Ano ba yung problema para sa ganun ma-actionan, malaman. Ito yung mga problema, ito yung mga hinaharap. Because nakita ko maganda sana. Sa isang area namin, meron kaming trade, yung parang rehabilitation center. Kasi yung mga na-stroke, parang naging PWD, baka pwede pang gumaling. So maybe we should improve on that. May therapy hall, may ganon, something, para to help out sa mga PWD. Ang po ang bahagi ng pahayag ni dating Malabon City Mayor Lenlen Oreta sa panayam ng DWIZ. Balitang bayan. Speaking of PWD, ilulunsad na ng Bureau of Internal Revenue ang nationwide crackdown kontra mga pekeng persons with disability identification cards. Mga ja-fakes ho na PWD ID upang protektahan ang mga lehitimong pribilehiyo ng mga PWD at maiwasan ang revenue losses ng gobyerno. Binigyang diin ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na matibay ang paninindigan ng ahensya laban sa mga iligal na aktibidad gaya nito at dedikasyon na panatilihin ang tax incentives para sa mga lehitimong PWD lamang. Ayon kay Lumagi, lubusang ipatutupad ng BIR ang lahat ng tax privileges para lamang sa mga tunay na PWD alinsunod sa batas, kasabay ng mahigpit na documentation requirements sa ilalim ng Revenue Regulation 5-2017 para sa tax deductions ng mga tumatalimang negosyo. Isaan niyang seryosong issue ang pagkalat ng mga fake
PWD ID na maaring magresulta sa tax evasion scheme kung saan na pagkakaitan ang pamahalaan ng kailangang revenue. Balitang Bayan. May lamang po para sa ilang pang mga balita sa pagbabalik po ng Balitang Bayan. Oras 27 sandali makalipas ang alas 12. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Balitang Bayan. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Sa oras na ganap ng alas 12.31 na ng tanghali, dito pa rin po sa Balitang Bayan, sa ikalawang sagwada po ng mga balita, tanggap tayo ng ilang pang mga report. Magkakalabang politiko sa Malabon, nagkaharap na sa Unity Walk at signing ng Peace Covenant. Alamin po natin ang detalye mula sa Malabon, Danny Cruz. Kumpleto ang pwersa ng PNP at Philippine Army sa paghaharap sa Unity Walk at signing of Peace Covenant ng magkakalabang kandidato sa lungsod ng Malabon. 4 na kandidato ang hindi nakita sa covenant na ito na nagpadala lamang ng kanilang representative, si Antolin Lenlen Oreta, kandidato para congressman, si Consiel Jap Garcia at Dado Cunanan, kandidato naman para vice mayor, at itong si Consiel Enzo Oreta. Maliban sa 4, kumpleto naman ang partido o grupo ng magkatunggaling kandidato para sa election 2025. Sa pagka-mayor ng lungsod ng Malabon, nagkaharap naman sina Congresswoman J. Lacson Noel at Mayora Jenny Sandoval. 1-on-1 ang magiging laban nila. Maliban sa palakpakan at hiyawan ng kanilang mga supporters, mapayapa naman ang naging Peace Covenant signing. Sa panawagan ni Atty. Jetmal Dayaldas, Comelec Chairman ng Malabon City, binigyan din ito na isagawa ang kampanya ng mga kandidato na may integridad, walang karahasan at pagkakalat ng mga maling impormasyon. Naging katuwang ng COMELEC ang PNP, Philippine Army, BGMP, NAMPREL at mga religious group. Sa pahayag ni Congresswoman J. Lacson Noel na tumatakbong mayor ng Malabon, dapat daw lumaban ang mga kandidato sa plataforma para sa kapakanan ng mga residenteng Malabonian. I've always advocated for honest, free, fair, and clean elections. So, nakakalungkot isipin na normal yan, di ba? Normal yan ang nangyayari kada eleksyon. Pero sana matuto tayo gawing malinis ang eleksyon. Walang ano ba yun, tapunan ng mga kasinungalingan, di ba? Katulad ng sinabi ni election officer kanina na sana gawin nating maayos, malinis at maging tapat. Lumaban tayo sa plataforma. Yan ang tinig ni Congresswoman J. Lacson Noel. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Ako naman tayo sa probinsya. Pulis na nasugatan sa pakikipag-engkwentro sa Most Wanted sa Laguna, pinarangalan. Alamin po natin ang kabuuan ng report mula Calabarzon, Arman Cambe. Pinarangalan kahapon isang miyembro ng Laguna Police Force na nasugatan sa naganap na engkwentro sa pagitan ng mga otoridad at most wanted person sa barangay Bukal, Calamba City, Laguna noong nakaraang linggo. Personal na isinabit ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Calabarzon Police Director, kay Police Staff Sergeant Herman Dauyan Makahiya ang medalya ng sugatang magiting sa PNP General Hospital sa Campo Crame, Quezon City. Ayon kay General Lucas, ipinakita ni Makahiya ang katapangan ng isang pulis sa pakipaglaban sa mga wanted person sa batas at masiguro ang kaligtasan ng komunidad sa kamay ng mga masasamang loob. Arman kami mula Calabarzon, nagulat sa Simpina may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. DCPO nilinis ang hanay, 4 kabilang ang isang uniform personnel arestado naman sa malakihang
by bus operation. Ang pag-uulat mula sa City of Pines, James Alfruto. Pinaigting ang kampanya laban sa illegal na droga at internal cleansing. 4 na individual kabilang ang isang aktibong unipermadong personnel ng Baguio City Police Office ang naaresto sa isang buy-bus operation sa Barangay Duntugan, Baguio City kahapon. Pinangunahan ng PDEA at PNP ang operasyon na nagresulta sa pagkumpiska ng humigit kumulang 20,000 gramo ng shabu na may tinatayang halaga na 136 million. Nakarecover din ng mga otoridad ang isang baril, mga ID, cellphone at iba pang ebidensya. Ang mga naarestong individual ay sasampahan ng kaso sa paglabag sa Sections 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay BCPO City Director Police Colonel Ruel Tagal, patuloy ang kanilang mahigpit na kampanya upang mapanatili ang integridad sa kanilang hanay. Dagdag niya, hindi palalampasin ng BCPO ang anumang iligal na aktibidad ng kanilang mga tauhan at titiyakin na pananagutin ang sinumang lalabag sa batas upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Mula sa Summer Capital and City of Pines, James Alfruto para sa impilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Speaking of illegal drugs, 2 high-value target na drug dealer timbog sa Angeles City sa Pampanga. Wala naman sa Central Luzon, Johnny Gole. Yes, umaabot nga sa halagang 7 milyong pisong shabu. Ito ang nasamsam ng mga operatiba ng Angeles City Police Office mula sa 2 high-value target individual sa bawal na droga sa buy-bus operations dito sa bisinidad ng Barangay Lourdes Northwest, dito rin sa siyudad ng Angeles. Kinilala ni Police Colonel Joselito A. Villarosa, ACPO Director, sa kanilang mga alias itong mga sospek na sina Tubat, 31 years old, at Usopa, 36, kapwa ng nasabing lugar. Kabuang nasa 1,043 grams ng shabu. Itong nakumpiska sa kanila na may street value ayon dito sa pulisya na 7,092,468 pesos. By bus money, isang 45 Norinco pistol with suppressor o silencer, mga bala, bolto ng drug paraphernalia at isang Toyota Wego na gamit nila sa drug trade. Ayon pa rito sa pulisya, bukod sa pagbebenta ng droga, sangkot din umano itong dalawang ito sa robbery hold-up incident na ang pinakahuli nilang mga biktima ay mga negosyanteng Korean national dito sa Barangay Anonas, Balibago at Pangpanga. Itong si Osopa ay membro umano ng Sputnik Gang at nakulong na ito noong 2023 matapos maaresto rin sa buy-bus operations dito sa Sitio Interior, Barangay Ninoy Aquino. Na kumpiska sa kanya sa nasabing operasyon ang tinatayang 105 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos at isang Yamaha Meo motorcycle at personal niyang mga gamit. Ang operasyon ay sa pagkikipagtulungan nitong mga operatiba mula sa ACPO Drug Enforcement Unit, ACPO Station 4 at sa Station 6. Ang mga sospek ay kapwa nakapiit na ngayon dito sa ACPO DEO Detention Cell habang patuloy pa rin yung isinasagawang investigasyon dahil hinala ng pulisya, meron pa silang mga kasamahan na tulak din ng droga dito sa lungsod at karating pang lugar sa Pampanga. Saka isa ilalim pa sila sa background check dahil sa hinihinalang kinasangkutan pa nilang iba pang mga krimen gaya nitong robbery hold-up at gun running activities. So yan ang update. Buhat ito sa lungsod ng Angeles. Ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole. Para sa Impila May Tudulakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Paglabag sa illegal na pagtatapon ng dumi at pagsusunog, patuloy na minomonitor ng SEPMO. Babalik mula sa Baguio City, James Alfruto. Nakapagtala ang City Environment and Parks Management Office o SEPMO ng kabuang 249 na paglabag sa iligal na pagtatapon ng dumi mula sa septic tank, dumi ng hayop at pagsusunog ng basura noong 2024. Ayon kay Assistant SEPMO Officer Marivic Impiso, 233 sa mga kasong ito ay pagtatapon ng water o wastewater mula sa mga umaapaw na puso negro at iligal na operasyon ng mga
mga babuyan. 7 ring kaso ang pagsusunog ng basura at tuyong dahon at 9 na kaso ng iligal na pagtatambak ng lupa. Patuloy na minomonitor ng SEPMO ang mga paglabag. 35 apprehension na ang naitala ngayong taon. Sa mga ito, 23 ang nabigyan ng notice na may babala at rekomendasyon. 17 ang sumunod sa mga tamang proseso, 6 ang binabantayan pa, at 11 ang pinatawan ng multa. Muling nagbabala si Mayor Benji Magalong laban sa mga lumalabag sa Environmental Code at Clean Water Act. Binigyang diin ang responsibilidad ng lahat sa pangangalaga ng kalikasan para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Mula sa summer capital and City of Pines, James Alpruto para sa impilang may tudong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Pa naman tayo sa Bicolandia. Misis sa Camarines Sur, nahulihan ng mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Wala dyan sa Bicolandia, Melvin Machado. Umaabot sa 952,000 pesos ang halaga ng 140 grams ng umano'y shabu na nakumpiska ng Regional Police Drug Enforcement Unit Bicol sa pakikipagkoordina sa PDEA kasamang Kanaman Municipal Police Station sa isang 45 years old na misis na si alias Judy, residente ng Zone 6, Barangay Baras, Kanaman, Camarines Sur, matapos ang ginawang anti-illegal drug by bus operation kagabi sa naturang bayan. Nauna na nakabili ang mga operatiba ng isang sachet ng shabu sa suspect sa halagang 500 pesos bago na recover ang malaking items ng illegal na droga. Ayon kay Police Captain Bernie Ondisimo, Chief of Police ng Kanaman Municipal Police Station, nagsagawa muna ng intelligence monitoring sa suspect na isang newly identified sa larangan ng illegal na droga. Ngunit dahil sa laki ng halaga na nakumpiska sa kanya ay kinukonsidera itong high-value individual. Ngayong taon ay ito ang pinakamalaking huli sa illegal na droga sa naturang munisipyo. Nananatili ngayon sa custody ng Kanaman Municipal Police Station ang suspect na misis habang prinoproseso ang kasong isasampa sa kanya. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa iba pa ring paksa ng mga balita, tinutulan ni OFW Party-list Representative Marisa Del Mar Magsino ang ikakasang Zero Remittance Week ng ilang grupo ng mga OFW bilang protesta sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ng kongresista na hindi dapat haluan ng politika ang pagsusumikap ng mga OFW. Nakatagdang ilunsad ng ilang OFW groups ang Zero Remittance Week sa Biyernes yan, Marso 28, kasabay po ng ika-80 kaarawan ng dating Pangulo at hanggang Abril 4 yan. Well, para sa atin, para sa OFW party list, unang-una bilang kinatawa ng minamahal natin mga OFWs, nagsasakripisyo sila, nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang pamilya. Yung pananawagan po na hindi po kailangan mag-remit for at least 1 week mula sa March 28 hanggang April 4. Personally po ay hindi po tayo sumasang-ayon dyan. Dahil idinagdag pa ng mambabatas na maraming trabaho at pamilya ng mga OFW ang direktang maapektuhan dahil sa nasabing protesta ng mga pro-Duterte groups. Dahil hindi lamang po ang pamilya nila ang magkakaroon ng problema pag hindi sila nag-remit ng pera sa kanilang pamilya, paano yung kakain, yung ibang mga pangangailangan nila, hindi lamang po yun, pati po yung ating ekonomiya ay malaki rin po ang magiging epekto nito. Nawagan naman si Magsino sa mga lalahok sa protesta na magtrabaho na lamang at tutukan ang kanilang pamilya. Ganito naman po yan eh. Kung ano naman po, open naman po tayo. Sa OFW Party List po, open tayo sa lahat ng inahing. Sa lahat ng mga concerns, mga requests, lahat ng mga
kuro-kuro. Pwede naman po yan pinag-uusapan opinyon. Ang akin lamang po, bilang nandito po tayo sa Kongreso, mas maganda para sa akin na nasa gitna lamang po tayo. Hindi po tayo pupunta sa kanan, hindi po tayo pupunta sa kaliwa. Iintindihin po natin ang both parties. Kung ano po makabubuti sa constituents natin na OFW, yun po ang focus ng OFW Party List. Yan po ang tinig ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Iba pang balita, ibababa pa ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas simula sa susunod na linggo. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, ipatutupad ang 45 pesos na MSRP sa imported rice mula sa dating 49 pesos simula sa katapusan o Marso at 31. Bunsod dito ng pagbaba ng presyo ng bigas sa international market. Matatandaan nitong Enero 20 ng unang itakda ng DA sa 58 pesos ang kada kilo ng MSRP sa imported rice. Balitang Bayan. Babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lamang ng mga paalala oras. 14 na minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alauna. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Balitang Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. kasama si Drew Nasino. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita sa huling bahagi po ng Balitang Bayan, pinaplansya na ng gobyerno ang ilalaang budget sa ilang mahalagang programa ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka. Kabilang na ito sa mga tinalakay sa sectoral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Kaugnay nito, inihayag ni Presidential Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na nakahanay na ang mga programa para sa pagpapatayo ng cold storage facilities sa iba't ibang lugar sa bansa. Layunin nitong mapahaba ang shelf life ng mga agri-products at maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka dahil sa mabilis na pagkabulok ng kanilang mga produkto. Maliban dito, tinalakay din sa sectoral meeting ang plano para sa pagtatayo ng food hubs sa mga strategic locations sa bansa. Balitang Bayan. Malo na sa halos 400 pesos ang kada kilo ng galunggong o GG sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture hanggang nitong Martes o hanggang kahapon, nasa 260 hanggang 380 pesos na ang kada kilo ng local GG. Ipinaliwanag naman ng ilang vendor na bunsod ito ng mababang supply. Naobserbahan naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagtaas ng presyo ng ilang pang-uri ng isda na posibleng dahil na rin sa pagsirit ng logistical cost sa buong supply chain. Balitang Bayan. Samantala, tinatayang 30 million pesos na halaga ng hinihinalang puslit na asukal mula Vietnam ang naharang ng Department of Agriculture at Bureau of Customs sa Port of Subic. Ayon kay Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Luis Ascona, inilagay sa alert order ang dumating na 10,000 sako, ang dami nito, o katumbas ng 500 tonelada ng hinihinalang smuggled na asukal matapos sa paghinalaang misdeclared ang kargamento. Tukoy na rin anya ng SRA at BOC ang consignee ng kargamento habang isinasailalim na sa masusing pagsusuri ang mga nasabat na asukal. Binigyang diin naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na ang joint operation ay patunay ng pinalakas na kampanya ng adwana laban sa smuggling at pagpapatupad ng customs law. Binalaan din ni Rubio ang mga sangkot sa iligal na kalakalan na haharapin nila ng ang buong bigat ng batas habang patuloy na pinalalakas ng customs ang mga hakbang sa pagpapatupad nito upang mapangalagaan ang mga border ng bansa. Balitang Bayan.
Sa iba pa rin balita, target ng Department of Health na mabakunahan kontra tigdas ang mahigit 400,000 bata sa Metro Manila. Ayon kay DOH Metro Manila Center for Health Development Director Dr. Lester Tan, plano nilang bakunahan ang mahigit 430,000, 435,000 to be exact, na mga batang edad 9 hanggang 59 na buwan sa ilalim ng bakunahan sa Purok Niwan, a measles catch-up immunization activity. Idinagdag pa ni Dr. Tan na posibleng magkaroon ng measles outbreak kapag hindi naabot ang nasabing target. Batay sa datos ng DOH, nasa 41,000 mga bata ang nakatanggap ng bakuna kontra tigdas simula nang mag-umpisa ang immunization drive noong nakaraang linggo. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Nabunyag ang inilulutong war plans ng top Trump administration officials sa Yemen sa isang messaging group kung saan napasali ang isang journalist. Ayun, spill the beans. Sa isang report, sinabi ni Atlantic Editor-in-Chief Jeffrey Goldberg na hindi niya inaasang maiimbitahan siya sa isang encrypted chat group na tinatawag na Houthi PC Small Group. Mukhang classified ito. Nakapaloob sa nasabing chat group na inatasan ni National Security Advisor Mike Waltz ang kanyang deputy na si Alex Wong na magtayo o bumuo ng isang Tiger team upang makipag-ugnayan sa US laban sa mga Houthi sa Yemen. Sinabi naman ni National Security Council spokesman Brian Hughes na tila tunay ang nasabing chat group. Samantala, binatikos naman ang mga mambabatas ang maling hakbang na itinuturing na paglabag sa batas at national security na dapat imbestigahan ng Kongreso. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ibinasura ng Court of Appeals sa Mutton, Switzerland ang kasong korupsyon ni dating FIFA President Sepp Blatter at French footballer Michel Platini. Ito'y matapos linisin ang pangalan ng dalawa sa sinasabing alegasyon ng pagbabayad ni Blatter kay Platini ng halagang mahigit $2 milyong. Unang inabsuelto ang dalawa sa kasong fraud noong 2022 pero umapela ang Swiss Federal Prosecutors. Dahil sa sinasabing alegasyon, nagbitiw sa pwesto si Blatter na nagtapos din sa planong pag-upo sa pwesto naman ni Platini. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, Fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Paglulunsad ng Unkaboogable Garage Sale ang noontime TV host at comedian na si Vice Ganda. Makikinabang sa naturang garage sale ang mga scholar ni Vice. Ilan sa mga ibebentang items ay mga branded sneakers, damit, pantalon, shorts, jacket, pati gown at costume, maging mga pre-love items po ng kanyang partner na si Ian Perez. Gaganapin ang garage sale simula bukas hanggang Linggo, Marso 30 sa Diliman, Quezon City. Balitang Bayan. Alright, mga katodos, tayo po ay pansamantalang po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23. Ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na DWIZ Network News kasama sina Angelo Baino at Maine Barreto.
Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan.